Magandang oras mga kababayan, mga katiyats. Ito na yung sinabi ko na dalawang batas na nilagdaan ni Presidenteng PBBM. Ito yung batas ng Maritime Zone Act at Archipelagic Act of the Sea Lanes. Napakaganda ng mga batas na ito dahil lahat ng ito ay nagbibigay ng magandang future para sa Pilipinas na magamit ng mga susunod na henerasyon. Okay, so galit na galit ang China dito at hindi sila makapaniwala na nagawa ito ni PBBM at ito'y magbibigay sa kanila ng malaking problema kasi binigyan daan dito ng Pilipinas. Meron silang tinatawag na Archipelagic Sea Lane. Ibig sabihin yung binigyan na ng Pilipinas ang iba't ibang bansa ng kanilang mga sea lane, dadaanan, at kahit sa himpapawid ay meron merong airspace para sa mga eroplano ng taga-ibang bansa. Kaya maganda na plano ito. Ngayon, pakinggan natin ang ating ka-vlogger, Pinoy historiador, sa kanyang balita tungkol dito. Ito na, Pilipinas pumirma ng dalawang makapangyarihang batas para sa West Philippine Sea. Ano ang mga batas na ito? At bakit galit at hindi ito nagustuhan ng China? Ito na ba ang magpapahirap sa kanila para sakupin ang West Philippine Sea? At China hindi nagustuhan ang aksyon ng Estados Unidos. Nangakong mananagot ang bansa sa kamay ng kanilang armas. Samantala, pinakabagong drone ng Amerika, wasak, inatake sa Yemen. Paano ito nangyari? Mga kahistoryador, nag-aapoy muli ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa First Post website, isang matapang na hakbang, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang bagong batas na nagpapatibay sa teritoryo ng Pilipinas at ang karapatan nito na gamitin ang mga likas na yaman. Wow, napakaganda ng move na ito ni PBBM. Sa lahat ng presidente sa Pilipinas maliban sa kanyang ama, siya lang yung talagang gumawa ng batas na yan na para magproteksyon sa ating teritoryo sa WPS na ito'y magamit ng ating mamamayan na mangingisda at magagamit din ng iba't ibang bansa na dadaanan nila. Sa pangalawang batas ay Archipelagic Sea Lane. Ibig sabihin ay ruta ito. Kasama ang ruta ng mga barko na pangnegosyo ng iba't ibang bansa na malayang makapaglayag dyan. Kasi kung China nang makaposisyon dyan sa ating teritoryo, wala nang makakapasok dyan kung hindi nila binigyan ng permiso. Kaya dito galit ang China kasi alam nila na kapag pirmado ng presidente ay legal na batas ito. At ngayon na si Donald Trump ang naging presidente, alam ng China na pro-Philippine si Donald Trump. Ay dahil ang Pilipinas nga ay isang strategic archipelago na malapit sa China at madaling ma-checkmate ang China kapag gagamitin ng Amerika ang mga base militar sa Pilipinas. Okay, very strategic talaga sa giyera ang Pilipinas. Pinakamalapit na isla ito, maliban sa Taiwan. Okay, so patuloy tayo sa video, courtesy ng Pinoy historiador. Kasama na ang mga nasa West Philippine Sea. Direktang hinamon ng mga batas na ito ang malawak na teritorial na pangangailangan ng China sa rehiyon. Tila ba simula na ito ng isang seryoso at may paninindigan na paglaban ng Pilipinas sa matagal ng pambubuli ng China sa ating teritoryo. Subalit, hindi ito nagustuhan ng China. Kaya naman,
tila galit ito at pinatawag ng kanilang foreign ministry ang embahador ng Pilipinas sa China at nagbigay ng malakas na protesta. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Mao Ning na ang Maritime Zones Law ay hindi lehitimo at kinabibilangan ng halos lahat ng Huangyan Island at Nansha Islands ng China at mga nauugnay na lugar sa dagat sa loob ng Maritime Zone ng Pilipinas. Matagal nang tinatanggi ng China ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016 na nagsasabing walang legal na batayan ang kanilang malawak na pangangailangan sa dagat sa South China Sea. Tama, kasi ang Pilipinas nanalo na dyan sa kaso na yan ng pag-claim natin sa teritoryo. Ito ay ayon sa batas ng karagatan sa international law, yung UNCLOS. At ang China ay hindi talaga kumikilala sa batas na ito. At may mga pangalan pa, ang mga isla natin, pinapangalanan nila ng inchik na pangalan. Kung pagbasihan natin yung ancient map ng Murillo Bilardi map, yun ang pinagbasihan ng kaya nanalo tayo sa UNCLOS, yung Murillo Bilardi map, ay naroon talaga na nakalagay na ang pangalan ng Ayungin Shoal na yan, WPS, ay yung Panakot Island, yung palang pinaka matagal ng pangalan, ancient na pangalan ng mga isla diyan, Panakot Islands. Yun ang nakalagay sa Murillo Bilardi map. 16th century map, kapanahonan pa ito ni Magellan. Mapa na gawa ng mga Spanish conquistadores. Kaya legit ito, ang China walang mapa Nilagyan lang yan na South China Sea kasi ang China kasi ay napakalaking bansa noon. Kaya ang kanilang pangalan ng bansa ang nilagay diyan. Akala naman ng China na sa kanila na yan kasi South China Sea. Yun kasi ang pagkakamali din ng cartographer ng gumawa ng mapa. Bakit nilagyan ng South China Sea? Doon din sa sa Indian Sea, di ba? Hindi naman sa India lahat yun, di ba? Nilagyan lang na Indian kasi nga ang mga unang sibilisasyon noong unang panahon ay Egypt, India, China. So yung tatlo na yan, mga nauunang sibilisasyon. So karamihan ng karagatan ay pinapangalan sa kanila kasi sila yung unang mga sibilisasyon sa mundo. Yan ang totoo at hindi ibig sabihin na nilagyan niya ng South China Sea ay sa China yan. Mga mangmang talaga, mga honghang. Okay, patuloy tayo sa video. Ang kaso ay inihain ng Pilipinas at ang Estados Unidos, isang malapit na kaalyado ng Manila, ay sumusuporta sa desisyon ng korte. Ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na pinirmahan ni Pangulong Marcos sa isang televised ceremony na dinaluhan ng mga nangungunang opisyal ng militar at seguridad ay nagpapatunay sa pagtanggi ng Manila sa mga malalawak na pangangailangan ng China sa halos buong dagat. Ang mga bagong batas ay nagpapataw ng mabibigat na parusa, kabilang ang mga sentensya sa bilangguan at malalaking multa sa mga lumalabag. Ang Maritime Zones Act ay nagtatakda ng mga pangunahing bahagi ng teritoryo ng arkipelago ng Pilipinas at mga nakapaligid na tubig kung saan mayroon itong ganap na soberanya at mga karapatang soberanya sa ilalim ng batas internasyonal at ang 1982 UN Convention on the Law of the Sea, ayon sa mga opisyal ng Pilipinas. Ang Archipelagic Sea Lanes Act ay nagbibigay daan sa Pilipinas na magtalaga ng mga sea lane at air route sa arkipelago kung saan maaring dumaan ang mga barko at sasakyang panghimpapawid ng ibang bansa.
sa ilalim ng regulasyon nito at kasunod ng batas internasyonal. Sa kabilang banda, ang muling pagbabalik ni US President Donald Trump sa kanyang pwesto ay maglalagay ng matinding pagbabago sa takbo ng rehiyon. Kaya naman ang Pilipinas ay ginagawa ang lahat para makagawa ng isang estratehiya upang mapalakas ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa US sa ilalim ng pamumuno ni Trump, ayon sa embahador ng Manila sa Washington. Plano kasi ng Manila na samantalahin ang pinatibay na ugnayan sa depensa upang patuloy na makakuha ng mga benepisyo sa ekonomiya mula sa Washington sa panahon ng ikalawang termino ni Trump. Ito yung pinakamagandang timing ni PBBM. Itong paggawa ng dalawang batas na ito na Maritime Zones Act at saka Archipelagic Salients Act, kasi alam niya na nanalo na nga si Donald Trump at ito na yung pagkakataon na maging matapang at matatag si PBBM. Kasi nandiyan na sa likod niya si Uncle Sam eh. Alam ni PBBM na sa pangkaraniwang salita, may bayag. May bayag si Donald Trump. Ibig sabihin matapang ito. Kapag sabihin bumba kaagad. Kaya takot ang China dito. Kaya pumirma na si PBBM ng dalawang batas. Kasi kung sila digong yan, kahit sinong presidente takot pumirma eh. Kasi kung pipirma ka niyan, parang nagdeklara ka na ng giyera sa China. Kasi yung mga teritoryo doon na nilagyan din natin ng boundary sa ating mapa, ay teritoryo ng China. Yung mga artificial island doon, kasama yun eh. Kiniklaim din natin yun kasi sakop yun sa ating economic zone. Kaya galit na galit ang China kasi sa atin na daw yung mga isla nila eh. Sila yung gumawa. Meron na silang infrastructure doon. At nasakop sa ating tinatawag na Maritime Zone Act, yung mga teritoryo. Kaya galit ang China, yung Mao Ning, yung spokeswoman ni Xi Jinping na parang manikang mangkukulam ay galit eh. Kasi parang inaangkin na ng Pilipinas lahat ng isla doon eh. Pero sa batas ng international law of the sea, yung UNCLOS, ay talagang sa Pilipinas ito na mga teritoryo. Klarong-klaro. Kaya pagdating sa gira, ay sa atin papanig talaga ang mga bansa na nakakaalam sa batas na yan. Kaya kawawa ang China dito. Tutuhanan to ni Donald Trump eh. After bombahin itong Iran ni Donald Trump, kasi ang Iran pala ay nalaman nila ngayon na nagplano talaga na patumbahin si Donald Trump noon pa. Kaya yung assassination sa kanya, sponsored pala yun ng Iran. Yung bumaril na batang Amerikano, sponsored by Iran. Kaya may rason si Donald Trump na gumanti. At sa pagganti na ito, siguradong tapos. And then itong China na ang susunod dito, lumalaki na ang ulo eh. At talagang patay ang China dito. Kapag sabihin ni Donald Trump na isanksyon ang China, ay babagsak ang ekonomiya nila. Kaya mahirap na kalabanin ng China ang Amerika. Hindi pa oras, hindi pa panahon at walang panahon. Kasi ang Amerika talaga ang leading power. Like it or not, wala tayong magawa, Amerika eh. Okay, patuloy tayo sa video. Siyempre, mga kahistoryado, ang Estados Unidos ay sumusuporta sa paglagda ni Pangulong Marcos sa batas ng dalawang batas pangdagat na nagpapatibay sa soberanya ng Pilipinas sa kanyang maritime zone. Ayon kay Matthew Miller, tagapagsalita ng US Department of State, ang pagpasa ng Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act ay isang karaniwang bagay.
at higit pang nagpapalinaw sa batas pangdagat ng bansa. Good news mga kaibigan na talaga namang ikatataas ng kilay ng mga tumutuligsa sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito naman ang video na courtesy na naman sa atin ng ating ka-vlogger na Sa Inyong Araw or si Iya. Dito tinatalakay niya kung ano ang advantages at disadvantages ng pagpirma ni PBBM ng dalawang batas na ito laban sa China. Ano ba ang kahinatnan? Ano ang patutunguhan nito? Okay, atin alamin sa video. Lalong higit ng mga sumusuporta sa China at ating pag-uusapan sa content na ito. Ano ang mangyayari sa China sa lideratura ni Xi Jinping sa pag-aangkin ng teritoryo sa Pilipinas at ano ang magiging benepisyo ng batas na ito sa parating na Pangulo na si Pangulong Donald Trump na talaga namang sigurado ikatutukan ni Trump ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa bagay na ito, ang Philippine Maritime Zones Act ay ang batas na nagdedeklara ng mga maritime zone sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Kabilang na dito ang internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, at continental shelf. Sa pamamagitan nito, malinaw na tinutukoy ang mga karapatan at obligasyon ng bansa sa mga nasabing lugar. Ito'y alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito, balikan natin yung mapa ng ating economic zone. Ito, ang liit lang ng kiniklaim natin eh. Ayan o, yung kulay green na linya, yun ang ating economic zone, yan ang ating teritoryo lang. Maliit lang yan, pero inangkin pa rin yan ng China. Grabe talaga yung China. Kung pwede lang idaan sa boxing, no? Nandiyan, meron tayong Manny Pacquiao eh. Buksingan na lang para matapos na. Kung ayaw nila ng buksingan, lagot sila sa Amerika. Kay Uncle Sam. Kaya nga maligaya si Uncle Sam sa dalawang batas na ito ni FM, AMEG, ni PBBM kasi advantage din ito sa Amerika na makapasok sila dyan kasi merong sea lane at air route, yung airspace ay ipapagamit ni PBBM sa mga bansa na malayang makapaglayag at makalipad sa ating airspace. Kaya ang Amerika ay free na pupunta ng Pilipinas. Ito na yung mahirapan ng China dito. Kasi magiging ano na tayo eh. Parang strategic island tayo na lalagyan ng Amerika ng mga super weapons at iharap yan sa China. Yan ilalagay sa yung mga atoll dyan, yung mga maliliit na isla. Panahon ng giyera ay matagal marating ang mainland Philippines kasi meron tayong mga advanced na maliliit na isla sa WPS. Isa yung Pag-asa Island dyan at iba pa. Lalagyan yan ng Amerika sigurado ng mga armas dyan. Kaya isang switch ng button ay isang oras lang tapos ang giyera sigurado. Kaya China dapat mag-isip sila eh. Nangahambog na yung kanilang 6th generation fighter daw, kinopya sa sa jet fighter ng Amerika umuusok ng itim eh. Ibig sabihin hindi hindi gasolina yung fuel niya, crudo. Itim eh, umuusok. Yung jet fighter, yun nga ang viral video ngayon eh. Kasi nangahambog pa na maganda daw yung nila, counterpart daw yun ng number 1 jet fighter ng Amerika. Yun kinopya lang yung forma. Ang forma lang yung nakuha nila sa jet fighter ng Amerika, pero yung loob, yung technology, hindi. Umuusok nga ng itim eh. Sabi ng mga comment ay crudo. Crudo ang gasolina. Kaya ang bagal-bagal ng lipad niyan, crudo eh. Okay, balik tayo sa video. Ito, malinaw na tinutukoy ang mga karapatan at obligasyon ng bansa sa mga nasabing lugar. Ito'y alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Habang ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act
ay tinatakda ng batas na ito ang mga partikular na sea lanes at air routes sa loob ng archipelagic waters ng Pilipinas kung saan maaring dumaan ang mga foreign vessels at aircraft. Layunin nito mapadali at ligtas at mabilis na paglalakbay ng mga dayong sasakyang pandagat at panghimpapawid nang hindi sinasakripisyo ang pambansang seguridad. At bakit nga ba mahalaga ang mga batas na ito? Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagpapatupad ng mga batas na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng Pilipinas sa pagpapanatili ng isang rules-based international order at sa proteksyon ng mga karapatan nito bilang isang archipelagic state. Dagdag pa niya, ang mga batas na ito ay magbibigay ng kalinawan sa mga hangganan ng maritime zones ng bansa Tama. at magpapalakas sa kakayahan nitong pangasiwaan at protektahan ang mga likas na yaman sa mga nasabing lugar. Bilang dating tagapagtaguyod ng America First na pulisiya, maaring gamitin ni Trump ang ganitong pagkakataon upang mapalakas ang presensya ng US military sa Asia Pacific sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang pagpapalakas ng alyansa sa Pilipinas ay nagbibigay ng mas malakas na leverage sa US sa harap ng banta ng China na isa sa mga pangunahing geopolitical rival ng Amerika. Number 2, magpapatibay ito ng US defense contracts. Bilang tagapagtaguyod ng ekonomiya ng Amerika, maaring makita ni Trump ang pagpapalalim ng defense cooperation sa Pilipinas bilang isang oportunidad para sa mga kontrata sa US defense industry. Ang mga armas, barko at teknolohiyang pangmilitar ay maaring ibenta sa Pilipinas upang palakasin ang kakayahan nitong depensahan ang mga maritime zones. Ito at may dagdag ako ay hindi lang magbinta sa Pilipinas ang Amerika. Ang Amerika ay maglagay ngayon ng mga factory, ng mga kumpanya na gumagawa ng armas, pantigma, at dito ilalagay sa Pilipinas. Kaya yung mga manpower, manggagawa ay karamihan ay Pilipino din. Kaya magkaroon tayo ng job opportunity dahil diyan at dollars ang sweldo. Napakaganda niyan. Dito na talaga gagawin yung mga armas. Example, missiles na iharap doon sa China. Dito na para wala ng gastos sa transport. Kasi kung sa Amerika gagawin, transport pa sa Pilipinas. Kaya ang sabi ng Amerika ay dito na gawin sa Pilipinas. Kaya magkaroon tayo ng maraming trabaho niyan. Dollars ang sweldo. Ngayon, balikan natin yung Maritime Zone Act. Ano bang makuha natin dyan sa maritime? Maritime, ibig sabihin karagatan. Ngayon, ang unang napakagandang makuha natin dyan ay ang likas na yaman. Yung pangingisda. At hindi lang isda ang laman yan, ha. Kung nalaman yung mga kababayan, ay hinarvest na ng China ang lahat ng perlas dyan sa WPS. Yung ating mga giant clamshell na million years old na, panahon pa ng Jurassic. At ang mga perlas noon ay napakalaki. Malalaking perlas yun kasi ancient na mga clamshell, giant. Lahat ng mga yun ay hinarvest ng China. Parang meron silang bulldozer na underwater. Bulldozer. Pinubulldoze lang sabi sa report. Yung mga giant clamshells. At hinarvest. Hindi para kainin kasi hinarvest para sa perlas. Milyon-milyon yun. Bilyon-bilyon ang halaga ng perlas Bilyones, baka trilyones pa ang kinita nila doon sa pag-harvest na yun ng mga giant clamshell dyan. Kaya hindi lang isda ang makukuha dyan, kundi talagang literal na yaman, kayamanan, mga perlas. Tayo nga ang holder ng sa Guinness Book Record. Yung pinakamalaking perlas ay galing lahat dito sa Pilipinas. Galing sa first, second, third largest pearl in the whole world ay lahat galing dyan sa WPS. Ang iba ay dyan lang malapit sa Palawan, yung iba dyan sa karagatan ng WPS. Okay, so kayo magpaalam na mga kababayan. At hanggang dito na lamang ako mga katiats, mga kababayan, ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated. Hanggang sa muli.
Paalam at ingat kayong lahat.